Diri na putang dapita guys, mo ni mong gihatod nga F1 Itik Pinas last April 19, 2026. Mao pod ni ang ihang kabatch kauban same ni sa mong gihatod diri nga itik kaning sa Pikas Kilid guys. Mao ni nakaabot na pud aning lugar tungod kay naghatod na pud tag itik nga gagmay 1 week old. Mao din among gihatod karon 1 week old nara mga gwapa kaayo. Nara mani among 1 week old gihatod nga F1 Itik Pinas. Ang awat guys, dagko na yun mo nang gusog na kay maligo. May paning itik ni nakaligo, ako wa pa sana all gining mga itika. Pero siyempre maligo ta inig uli na to sa brooding karon sa atong hatchery. Balik ta po ta diri nga side guys, perting lindota kanang color ito mo na mga male nga ki ratio na to diri sa ilahang itikan. Dito pod mao po na iyang kabatch. Kining itika kini nga farm located in Katigan, Toril, Davao City. Kato lang, dagang salamat po. Morning farm nga napuno og dragon fruit na 4 hectares ni ilang plantation. Daghan po mga prutas. Siyempre na mga bunga ilang dragon fruit. Dirita karong buntaga tungod kay aghatod tag itik. Welcome back to my Leo Songkip vlog channel or Leo Songkip og itik farming Davao. Isara na. So kani karon kay video pa lang man tagamay naghatod ta diri. Tanawan niya atong tanawon ni mga awat ta diri dumusito nga. Kini gid guys ato testingan niyo kani. Isa pa kita tag video ni. Share no with puno. I-charge lang niya sa kuan ni. Nagbot-buot ko ani kuan. Kuha sa imong linsonis. Salamat kayo. Tara. Kamao ni bagong itik nila karon ni atod na mo. Ato tanawon dito guys, uban sa video. Good morning. Today naghatod po kami ng mga ducklings na 1 week old dito po sa Katigan, Toril, Davao City. Ito yung mga klaseng at yung kalaki yung hinatid namin dito. 1 week na po to. Kasi po request po ng may-ari na 1 week. Ito po yung aming F1 Itik Pinas. All brown. Dapat may bato. Walang bato to. Pero anyway, kailang kasi po ay malalaki na to. Ito po yung maganda pagka ganitong edad ay no need na po yung heater. Pero syempre depende pa rin po sa klima. Pero this one medyo na wet, nabasa po. Gawa po ng ligo sobrang kuan na po, sobrang malalaki na po talaga ang mga itik. By the way, to give you an update sa mga na nakikinig o nanonood sa ating video today, itong farm na to ay meron ho siyang laman before na 1,500 at ngayon nakal na ho lahat yon nakal na po, tinanggal na po. So after 4 months saka na po sila nagpapapasok na ng bagong Itik Pinas, pero batch by batch na lang po. Before kasi nangyari is biglaan 1,000 heads kagad ang pinasok natin dito. Succeeding another 1,000 na pod, another 1,000 after a month. At bumili din sila ng mga barato, mga mura lang na mga pateros. Balita po nila kasi meron daw nagsasabi na bata pa daw yun. So binili nila yung almost 1,000 rin. Siyempre hindi nila sinali dito, hindi nila hinalo, ginawa nila ng ibang building, So ito yung background po sa farm na to. And sobrang eager po ng excited po kasi yung siyempre yung makaprodukto tayo, yung may-ari
At ang dami na nang nating marami silang actually binili na wala ho sa program. At actually nangitlog naman lahat, pero iwan ko lang kung ano pong outcome sa mga doon sa mga itik na ganun. So yun guys, ang update po sa ang kuan po, di history po sa kanilang farm. Okay, check review natin. So ngayon, after 4 months ho ulit, noong nakaraang April 19, naghatid ho tayo dito ng 200 no, na babae, 207, at yun yung including may mga lalaki, yung mga itim, at siguro mga nasa 40, sobra nga yung lalaki. So yun ang update po sa yun yung history. Tagal na tong farm to, mga 3 years na to yata itong building na to guys. So matibay pa rin. So yun pong history sa itik. Dito naman din tayo sa facilities. So ngayon ito yung pakainan. Andiyan sa baba naman slope yun yan, oh. Na-slope po yan. Yan, oh. Andyan po. So, dyan din sila inom. Ito po kasi pag araw, inisprayhan po to. Centralize yung kuha naman din doon, yung nahulog yung ipot doon sa baba. Okay? Ito maganda to sa design. So, ito naman yung sa isa at doon sa dulo, hindi na masyadong nakaslope, pero meron pa rin meron pa rin siyang painuman doon, oh. Outlet, wala siyang paliguan. Nilalagyan ho to nila ng palanggana before na doon sila maliligo, maliliit, no, maliit lang na palanggana yun. So, ito yung ito po yung kanilang record. Natin na. Basta 19, no? Female 107, yan yung green na yan, no? 107, 207. 207 each, no? Per cage. Tapos 15 na male. Hindi dito po. So, yan. Yan lang muna ang yan lang muna po yung kanila pakainan. So, ito yung dati wala pang laman. So, ito po nila ginagawa yun, no? Taob, no? Kumbaga nakakulob sa Bisaya pa. Ang mga materialis dito, hindi naman siya steel. Kasi marami ho silang puno ng kawayan sa farm. By the way, speaking of farm po, itong farm na to is baba is dragon fruit. You know? 4 hectares to kabuuan ng area. Correct me if I'm wrong, 4 hectares po to sa may-ari. Tapos puno po yan ng plantation ng dragon fruit. Mamaya makatikim tayo ng mamaya. Dragon fruit, bibili tayo. Ayan, oh. Dragon fruit po yan dyan guys. Papunta doon. Okay, paikot dito. Yan. Okay. So, since ang concept ni Sir dito, yung dumi ng itik, ihulog niya dyan sa baba na para pag magsisilbing pataba. Tingnan nyo naman po yung tangkong. Kangkong po sa Tagalog, no? Tangkong po sa Bisaya. Alright, so ito na yun ang record nila. Itik Pinas batch 3, no? 3. So 111 daw ang nandito. So, tapos ang male nila dito 25. Casualty 0. Aging pinasok natin ito last April 19, 2026 this year po. At ito naman ngayon, susulatan pala niya yung bago kasi yung ating paghatid ngayon andyan, nagbo-brooding pa nila yon. After 1 week, na yun, pakawalan na yun sa
Yan, sa malaking cage sa area. Marag nabasa sila, no? Matangig ba to? Buta na mo? Ligo o nila ang kwan. Biyaga o rin sa laro. Ligo sila, oh. Ilang iligo, oh. Kabalo na maligo, kidagko naman god. Punta nga, bato rin. Tingnan ko rin daw. Oh, pwede man, tangalag ba to? Ayan. Okay. Ikaw lang man ang nagkuhan rin, no? Ate man, no? Mara gini mo focus. Oo. Diba? Alay na, yan, no? Tignan mo. Ito naman na side po. Yan po yung Itik Pinas. April, pinasok April, May, June, July. Magti 3 months so siya ngayong 19. Magti 3 months na po. Actually 3 months na yata to eh. 19 ano ngayon? 13, July 13 ngayon. 3 months na to kasi yung paghatid natin naka 1 week na din ito sa brooding natin. So ito po ay 3 months old. Kuha na lang ni ba? Mga 2 weeks na lang ni. Basig mangitlog na ni. Oh. Sa amin po yung aming F1 dito 3.5 months, no? Yung iba nangingitlog na, nanguhulog na, no? May pailan-ilan na nangingitlog. Pero sinagad po namin ng 4.5, minsan 5 months. Basta pagka sa amin po hindi po namin binibigla. Pag 3 months and a half may nahuhulog na ng mga itlog, nangingitlog na ng iba, ay hindi pa namin din binibigyan ng duck layer hanggat umabot po ng 4 months, no? So, 4 months o 4 months and a half. Diba? So, ganun po ang practice po namin dito. Diba? Sige guys, video tayo. Kunting kuan lang, kunting update lang to sa farm dito sa Katigan, Torin. Please like and subscribe pala sa YouTube natin. Yun po para updated kayo sa bagong upload natin na video. Bawal po sa pag-itikan kung mahilig kayo sa ganito. Pwede nyo subscribe. Yan yung Itik Pinas. Yan yung Itik Pinas po. Brown at kaki. Ano, yung merong brown na walang puti sa dibdib, kaki po yan ang tawag. Yung brown namin, yun yung may puti sa dibdib. At yung lalaki na itim. Meron naman din po kaming F1 na ang kulay itim. F1 din yan sa amin. Okay, so yun po. Very legit yung ating F1, no? Pag sinabing F1, F1 talaga. Maganda yung F1 guys kasi po ang experience po namin dito sa Davao ay aside sa malaki yung kumbaga ang requirements ng grams ng itlog na nagustuhan sa customer ay mas mamit natin pag F1, no? F1 malaki po ang diferensya sa F1 na production compare sa Patiros. Ang Patiros kasi merong malaki, siyempre may mga maliit. Hindi siya katulad dito halos pantay-pantay yung sizing sa terms sa itlog. Kasi po pag ang cash dyan, pag tayo po'y kakain ng balot, kasi yung ating produkto balot ay san ka? Doon sa maliit. Mas maganda, mas ano ka doon, mas pipiliin natin yung malaki na balot para hindi tayo baga
lugi sa binibili natin na presyo sa luto na nabalot. So, yun yung catch po dyan. Pagka commercial ho talaga, yung ating kuan naman, maganda yung talagang F1 Itik Pinas. Encourage ko po talaga to. Matagal na po tayong nag-alaga nito guys. Kasi po yung aming pinaka kuan dito, yun po ang aming alaga. Inaalagaan ngayon, Itik Pinas. Isa po kami sa nag-distribute dito sa Mindanao. F1, Itik Pinas po yung talaga aming produkto. Right? So, aside na tested na or well study from Bureau of Animal Industry ito, subok na ho, no? Subok na ho na magandang quality ito. Magandang quality na basta maganda lang ho yung pagmamanage at kilalanin natin yung behavior ng Itik Pinas, no? Tayo ho yung mag-adjust kasi po sila ay hindi ho na maka-adjust po. So pag malaki ang kuan, tulad yan, mataas ho yung pasensya natin. Lahat naman ng mga may-ari, no? Negosyo, may pasensya man talaga tayo. At yun, maganda ang F1 Itik Pinas. May recommend ko. Maganda ho. At siyempre sa mag-itik ho, huwag ho nating tawag dyan, biglain, no? Program lang tayo. Eh, sabagay, sa amin naman, kasi sa sales ako, mas masaya kami pag maraming ino-order, no? Na mga kuan natin, na mga trusted buyer. Pero tiningnan namin po yung kuan, yung capacity ng kulungan, of course, ang market. Pag start ho tayo ng mag-itikan, kailangan ho talaga po is coordinated. May market ho, yung sino po yung bibili, no? Sino po yung mga makausap nyo, kung willing ba siya. For example, sa area nyo, kausapin nyo yung mga buyer ng balot, no? Or nag-i-incubate, or pansamantala kaya mo na mag-incubate, o kung kaya na hanggang siyempre hanggang sa marketing how tayo. Siyempre sa ngayon kuan pa lang, production, egg production. Pag natutunan yung pag-i-incubate at may market, why not? Diba? Kailangan ho may market ho. Yung pagsisimula po namin, way back akin, yung pag pandemic time, ako yung nagmamarket, ako po yung gumagawa ng incubator, sa akin po yung sarili, yung itik. Okay? So yun po yun. Natutunan ko po yun. Hanggang ngayon, nagpapapisa na ho tayo. Okay? Yan. Balik tayo dito sa pangatlong pen. Ang gamit ho namin dito guys is GMP o alagang sarimanok ho kami. From Yunako, no? Baka naman. Yunako ho yung aking ini-endorse kahit wala pa tayong baka naman. Marami nang nagpabor. Marami na hong nabigyan. Marami na pong ako almost 4 years na ho nang ini-endorse ko tong page na to. Baka naman aside na baba yung presyo compared to other brand, ang quality andun at nabubuhay yung ating Itik Pinas sa Yunako Feeds. Ayan, Yunako baka naman. Kung anong available ho sa market nyo, sa area nyo ho, kayo na bahala ho sa anong gamitin nyo ho. Pero for me, Yunako Feeds ang pinaka gamit namin dito. Ayan. Tingnan nyo yung katawan, no? 3 months. 3 months o siya. 3 months o siya today. This month, nasa 1.3 grams.
kilograms itong mga F1 itik Pinas dito. Ayan guys, ayan yung coco lumber. Tapos may ano dito, ventilation. Parang kahapon lang, no? Kahapon lang to ginagawa. Natatapos. Walang na lang to ng linis dito sa taas, cobwebs. Pero parang kahapon lang to ginagawa kasi hindi pa siya nasisira. Nakaano pa siya dito. Meron pa siyang anong tawag diyan? Anong tawag diyan, guys? Insulator o insulator ba tawag diyan? Ventilation dito. Okay, so kawayan, ang poste, coco lumber, at hangin, elevated. Yan, Davao City ito guys Katigan, Davao City. Ang sa baba po niyan, dragon fruit. Ayan, ito tayo. Ayan ang farm. Nagkaaraw dito sila. Overview lang. Review lang po kasi patapos na po tayo ng pagbibideo. Alright, dito naman. Yan. Yan sila. Meron ho siyang harang pagkagabi. Ganda ho ng setup. Pang retirement kung kayo ho'y nagbabalak magnegosyo at may capital, syempre ang ganda pasukin ang pag-iitik. Ganda ho talaga. Hindi siya masilan. Hindi siya sensitive sa unlike other livestock. Kapalit lang yan, siyempre mailap. Siyempre naman hindi siya sensitive pero kaya lang mailap. Pero ang naman pag hindi siya masikip ang area nyo, dito sa tinatayuan ko mga siguro 7 meters ito. Hindi na sila mailap kasi yun po yung kanilang feeling secure na ho sa ganitong kalayo. So yan po. 7 meters ang distansya namin dito. Okay, 20 minutes video and salamat po sa support. Salamat po, and it's me, Lee Songkip, Davao City. Thank you for watching and God bless. Shout out po sa nanonood.